Ihulog ninyo ang lambat. Mabiyayang araw ng Biyernes sa oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Muling ibinunyag ni Jesus ang kanyang sarili sa mga alagad sa may lawa ng Tiberias. Ibinunyag niya ng paganito. Magkakasamang naroon sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang Kambal, Nathaniel na taga-Kana ng Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at 2 pa sa mga alagad niya. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Alis ako para mangisda." Sinabi nila sa kanya, "Sasama kami sa iyo." Lumabas sila at sumakay sa bangka, ngunit wala silang nahuli ng gabing yon. Nang madaling araw na, nakatayo si Jesus sa dalampasigan, pero hindi nakilala ng mga alagad na si Jesus yon. Tinatawag sila ni Jesus. "Mga bata, may kaunti kaya kayong makakain?" Sumagot sila sa kanila. Wala. Sinabi naman niya sa kanila, "Ihulog ninyo sa may bandang kanan ng bangka ang lambat at makakatagpo kayo." Kaya inihulog nga nila at hindi na nila makayanang hilahin yon sa dami ng isda. Kaya sinabi ni Pedro sa alagad na yon na mahal ni Jesus, "Ang Panginoon siya!" Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon yon, nagsuot siya ng damit sapagkat hubad siya at saka tumalon sa lawa. Dumating naman ang iba pang mga alagad sakay ng bangka sapagkat hindi sila kalayuan mula sa pangpang, kundi mga 100 metro lamang. Hinila nila ang lambat na mga isda. Kaya nang makalunsad sa lupa, nakita nilang may nagbabagang uling doon na kinaihawan ng isda at may tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Halikayo't mag-almusal." Wala namang makapangahas sa mga alagad na mag-usisa sa kanya, "Kayo ba'y sino?" Dahil alam nilang si Jesus yon. Lumapit si Jesus at kumuha ng tinapay at ipinamahagi sa kanila. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Ito ang ikatlong pagpapahayag ni Jesus sa mga alagad matapos siyang ibangon mula sa mga patay. Ihulog niyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Angkop na angkop ang ebanghelyo sa araw na ito, yung ipinagdiriwang natin ang taon ng Hubileo. 3 letrang P ang gabay natin sa pagninilay. Ang unang P ay pagsusugo. Matatandaan na minsang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na gagawin niya silang mga mamalakaya ng tao o fishers of men. Tayong mga Kristiyano naman ang inaatasan ngayon ng Panginoon na manghuli rin o mangisda kumbaga ng mga tao upang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos o maging kapamilya ng Diyos. At sa ganitong gawain, isinusugo rin tayo ng Panginoon na ihulog ang lambat sa kung saan niya mamarapatin. Ang ikalawang P ay pag-asa. Sa pagsunod natin sa kanyang salita, tinitiyak ng Panginoon sa atin na makakahuli tayo, na magiging mabunga ang ating misyon. Ito ang ating pag-asa. Natitiyak natin ang katuparan ng ating pag-asa dahil ang totoo, hindi sa atin ang misyong ito. Misyon ito ni Jesus at mga katuwang o kamanggagawa lang niya tayo. At kung ito ay misyon nga ni Jesus, hindi ito kailanman mabibigo. Ang ikatlong P ay peregrino ng pag-asa. Tayo yun, mga peregrino ng pag-asa. Tayo ay mga manlalakbay na puno ng pag-asa. Dahil naranasan at napatunayan na natin na masaganang pagpapala ang bunga ng pagtitiwala at pagtupad natin sa utos ni Jesus.
At dahil puno tayo ng pag-asa, makapaghatid din tayo ng pag-asa sa ibang tao, saan man tayo mapunta. Sabi nga ng Santo Papa Francisco, dapat nating pagnignasin ang apoy ng pag-asa na ibinigay sa atin at tulungan natin ang bawat isa na magkamit ng bagong lakas at katiyakan sa pamamagitan ng pagtanaw sa inaharap ng may bukas na diwa, mapagtiwalang puso at malawak na pananaw. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan. Amen. Alleluia. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.